Halina't sabay nating pakinggan ang kwento sa likod ng abandonadong bahay sa isang lugar na kung tawagin ay Laod. Simulan natin ang kwento sa isang liblib na lugar na kung tawagin ng karamihan ay Laod. May isang abandonadong bahay na pagmamay-ari ng mag-asawang si Mang Sidyong at Aling Bining. Mga 10 taon na ang lumipas mula nung namatay ang mag-asawa. Ang nasabing bahay ay naging abandonado na lamang at ayon sa mga kwento, marami daw kababalaghan ang nangyayari sa tuwing sumasapit ang gabi. Ayon sa kwento ni Alvin Manugang ng matandang mag-asawa, isang hapon nung pumunta siya sa abandonadong bahay upang kunin ang mga alagang hayop na kanyang ipinastol malapit sa bahay, nang biglang nakaramdam si Alvin ng pangingilabot na dahilan upang tumayo ang kanyang mga balahibo. At pagtingin niya sa bahay, napansin ni Alvin na nakabukas ang pintuan at bintana sa ikalawang palapag ng bahay, na sa kanyang pagkatatanda ay nakasara ang mga iyon. Habang patuloy sa paglalakad si Alvin ay may biglang dumungaw na isang nilalang sa bintana kulay itim na may mapupulang mga mata at nakatitig sa kanya. Dali-daling umalis si Alvin sa lugar na kinakabahan, dala ang kanyang mga alaga. At nung sumunod na mga araw, may isang grupo ng mag-uuling ng kahoy ang nag-uling malapit sa abandonadong bahay. Nang gabi ding iyon, habang sila ay nagbabantay ng kanilang inuuling, si Josen, isa sa mga uuling, ay nakarinig siya na isang umiiyak ng batang lalaki na nagmumula sa ikalawang palapag ng bahay. At habang ito ay tumatagal palakas ng palakas ang pag-iyak ng bata, si Josen at ang iba pa niyang kasamahan ay biglang kinilabutan sa kanilang narinig. Pinuntahan ni Josen at ng iba pa niyang kasamahan ang nasabing bahay, at habang sila ay papalapit sa bahay, ay biglang itong huminto sa pag-iyak. Kaya napagdesisyunan na lamang nila Josen na bumalik dahil sa nararamdamang pangingilabot. At nung pabalik na sila sa kanilang pinag-uulingan, ay biglang bumulaga sa kanila ang isang kulay itim at naglilisik na mga mata ng isang batang lalaki at sumigaw ng